sinabi ng National Security Council na isa sa worst na pwedeng mangyari kung hindi address itong problema, matutulungan yung mga sobrang apektado nitong pagtaas ng presyo ng langis, baka magkaroon ng chaos or tumaas yung krimen dito sa ating bansa. Yan ba'y nakaka-alarma o sa tingin nyo malayo pa naman na dumating sa ganong worst case scenario na maapektuhan yung peace and order ng ating bansa? Sa ngayon ay manageable naman ang situation because nabibigyan ng ayuda o nabibigyan ng subsidy yung transport group at oil-sensitive industries. No? So, in that sense, na ma-manage. No? Pero kailangan masustain natin yan. Dahil kung humaba to, yung mga transport group at oil-sensitive industry, dapat masustain natin yung pagsusuporta sa kanila. Nakita ko nagbibigay na rin ng tulong sa mga nakita ko kanina sa news. Nag-umpisa na rin magbigay ng tulong sa mga logistics drivers, no? So in that sense natutulungan natin yung oil sensitive industries. Ang magiging issue natin kung tumigil na ang supply ng langis o nagrasyon na ng supply ng langis dahil may mga industries talaga natatamaan at pag tinamaan sila magkakaroon ng malaking unemployment. Ang unemployment ang magiging potential na dahilan natin. Ma-disrupt yung peace and order. Ma-disrupt ang peace and order, magkaroon tayo ng issue sa peace and order. So, dapat hindi na natin paubutin sa ganun. Pero kung aabot tayo sa ganun, ano ang plano natin? Dapat kasama na yun dun Kasama sa na rin natin. National Contingency Plan. Yes, kasi parang right now, sa mga nababasa ko nangyayari sa Middle East, hindi natin masabi no? Kung magno-normalize doon soon. Kung humaba pa ito more than 60 days at hindi tayo makasecure ng supply, and then magkakaroon tayo ng issue with supply ng langis sa atin.